Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kainin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Habag ang ibig ko, hindi hain. Walang pahinga ang habag ng Diyos para sa atin. Mahalagang tandaan ng bawat isa sa atin na tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maging katulad niya sa kanyang habag. Humihinto siya upang tumulong sa mga nangangailangan. Ang problema sa mga Pariseo, dahil sa batas na kanilang sinusunod, ay napipigilan na silang gumawa ng mabuti kahit na may pangangailangan na sa kanilang harapan. May mga pagkakataon na sa pagbibigay natin ng labis na pagpapahalaga sa mga ritual at mga batas, ay nalilimutan na natin na maging makatao, maging mapagmahal at maging mahabagin. Tandaan natin, ang pinakamagandang handog sa Diyos ay ang paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. Maipapakita natin ang totoong pagmamahal sa Diyos kapag minamahal natin ang ating kapwa na kanyang mga anak rin at mga kapatid naman natin. Sanayin ang sarili na gumawa ng kabutihan sa kapwa na nangangailangan. Hindi kailangang malaking kilos ng kabutihan, kahit simple lang ay magandang handog na sa ating Diyos.